Eto daw pong si Senator Bato de la Rosa, sinibak na o ligwak na mga kababayan sa ilang komite dyan daw po sa Senado ayon daw po kay Tito Sen. So ngayon ito, basahin po natin. Sabi po dito, inalis na umano bilang miyembro ng ilang komite sa Senado si Senator Bato de la Rosa dahil sa kanyang patuloy na pagiging absent ayon kay Senate President Tito Soto III. Paliwanag ni Soto, noong Miyerkules ang pagkawala ng membership ay alinsunod sa Senate rules tungkol sa sunod-sunod na hindi pagdalo sa 5 magkakasunod na committee hearings mga kababayan or meetings. Sabi pa dito, kamakailan, inihain ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubire na palitan si De La Rosa sa ni Minority Senator Joel Villanueva sa Senate Committee on Justice and Human Rights. Noong nakaraang linggo, pinalitan naman siya ni Senator Robin Padilla sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan din si De La Rosa kasama si Villanueva sa Senate Committee on Ethics and Privileges ng senador na sina Amy Marcos at Rodante Marcoleta. So ibig sabihin, yung mga komite mga kababayan na hawak ni Senator Bato de la Rosa na para sa akin ay former senator na siya kasi hindi na nagpapapasok, mga kababayan, sinibak na siya. Tinanggal na siya. At mismong si Tito Sen po ang nagkumpirma po niyan. And then bukod pa po dyan mga kababayan, kung makikita nyo, yung mga dating hindi naniniwala sa Diyos ngayon lumalapit na sa ating Panginoon mga kababayan. Dahil kung mapapansin po ninyo, nag-post itong asawa ni Senator Bato de la Rosa na kung saan mga kababayan nagdadasal sa isang simbahan etong si Senator Bato. Sabi dito sa caption, basahin po natin, I know you alone will never fail us. Ibinahagi ng misis ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Nancy de la Rosa ang larawan ng mambabatas habang nagdadasal sa simbahan. Matatandang hindi na pumapasok sa Senado si Senator Bato de la Rosa magmula nang lumabas ang balita na mayroon ng inisyong arrest warrant ang International Criminal Court ICC laban po sa kanya. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, sinasabi dito na nag-iisa na lamang ito pong si Senator Bato. Kasi nga, di ba nagbitaw ng salita si Sara? Ano ba ang sabi ni Sara Duterte doon po sa isang interview? Ang pinakamainam na dapat daw pong gawin ni Bongo, ni Bato de la Rosa at nung iba pa na co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte ay kumuha ng magaling na abogado na may intindihan yung proseso sa International Criminal Court. Sa madalit salita, wala nang tulong na maibibigay galing sa mga Duterte or manggagaling sa mga Duterte para matulungan itong si Bato de la Rosa. Wala nang ibibigay na tulong ang mga Duterte. Ano po, kasi mga kababayan, alam naman po natin kung gaano kamahal ang isang abogado na gagamitin mo sa International Criminal Court. Kung kay Kaufman nga ang bayad ng mga Duterte ay 150 million kada buwan, what if kaya itong sina Senator Bato? Diba saan sila kukuha ng ganong kalaki? Sa bagay, kung malaki naman ang kinita ng mga ito noon, nung sila nasa kapangyarihan, kayang-kaya po nila yan. Pero kung wala ng pera at ginamit sa mga luho kung saan, talagang mangingiyak-ngiyak nga mga kababayan. Ano po, kasi biruin nyo bukod po dyan sa kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa na yan, may mga ethics complaint na inihain na po laban sa kanya. Ito, pakinggan po natin. Sana po ay matugunan ito ng Senate Committee, no? At magkaroon ng sanction dahil hindi dapat tinotolerate yung mga ganitong kilos na hindi pumapasok sa trabaho at hindi ginagawa ang tungkulin bilang isang senador. Punta po tayo dito sa Senado, no? Bago pumunta sa EDSA para maghain ng complaint sa Ethics Committee laban kay Senator Bato de la Rosa. Bukod pala mga kababayan sa pagsibak sa mga komite kay Senator Bato de la Rosa na kinumpirma ni Tito Sen, maliwanag din mga kababayan na ipinasisibak na itong si Bato de la Rosa sa pamamagitan ng mga ethics complaint na isinasampa po laban sa kanya. Dahil alam naman po natin, naging absent siya mula Nobyembre pa, hindi siya nagpapakita at hindi siya pumapasok. So ang pagtingin po natin dito ay napakalino na pagtalikod sa kanyang responsibilidad bilang senador. Napakadami pong trabaho ng isang senador. Napakarami nating issue na kinakaharap, maraming batas ang at siya po ay chair ng maraming committee.
At ang mga committees ito ay hindi nakakapag-convene dahil siya ay hindi nagpapakita. Tama. Ang Kasi 5 meeting na daw mga kababayan yung hindi dinaluhan ni Senator Bato de la Rosa dahil po sa matinding takot ni Senator Bato. At ngayon nga mga kababayan, talagang sinibak na siya doon sa mga komite na hawak po niya at pinalitan na po siya ng ibang mga kasamahan po niyang senador. So ngayon, bukod pa po dyan, nagpo-file na rin ng ethics complaint. Ito pong sina Magno mga kababayan, sina Cielo Magno, laban po dito kay Senator Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. gusto po natin ipahayag dito ay yung mga ordinaryong manggagawa. Kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, Wala tanggal kang ka sa sasaudin. trabaho. Diba? Tama. Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin na opisyal ng bayan, katulad ng isang senador. So yun po ang hiling natin. Ano pong hiling nyo na gawin ng Senate kay Senator Bato? Hindi lang namin na imbestigahan niya ito and sana magkaroon ng mga rules para sa mga ganitong mga pangyayari. Kasi nga, as Prof. Shalom mentioned, yung mga ordinaryong mamamayan nga, no work, no pay. Tama. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials. Kasi pondo ng bayan ang pinangsusweldo sa kanila. So we should hold them to higher standards, di ba? Kasama po yung no work, no pay dun sa prayer niyo. Yes. Hinihiling po natin na kung talagang hindi magpapakita si Senator Bato, dapat isuspend yung bayad at ang sweldo sa kanya. Kasi hindi naman maaaring nagbabakasyon. At pinakamainam, dapat tanggalin na siya sa pagiging senador po niya. Kung maaaring palitan na siya mga kababayan, much better palitan na po siya. Kasi 'di ba, kung matatandaan niyo mga kababayan, kung tutusin, kung ikaw sa trabaho mo hindi ka pumasok ng isang buwan or kahit 2 linggo nang wala kang dahilan, wala kang ibinibigay na dahilan sa pagkawala mo o pag-absent mo, 'di ba automatic inaawol na 'yan? Kahit nga 7 days inaawol ka na pag wala kang dahilan kung bakit hindi ka nagpapakita sa trabaho mo. Ka. Kung nagbabakasyon nga siya pero patuloy na sumusweldo, no? Ito ay pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Tama. And to note, wala siyang explanation for his absences. Yeah. No? Wala pang nare-report na explanation. We even read reports na even si Senate President Tito Soto has reached out to him, texted him a few times, but no reply from Senator Bato de la Rosa. So Tama. I think we feel na it's very unprofessional, especially from an elected official. Kailan nyo po inaasahan na aksyonan agad itong pagtigil ng sweldo, for example, Alam niyo po, sanction? patuloy natin i-monitor ang Committee ng Ethics. Balita nga po natin, may several complaints na sa iba't ibang senador. So, antabayanan po natin at patuloy natin i-monitor para siguraduhin na itong mga complaints na nakafile sa Ethics Committee ng Senado ay natutugunan. Sana po ay O yan yung pinakamainam na dapat pong gawin kay Senator Bato de la Rosa, ang suspendihin yung kanyang sahod mga kababayan. At the same time, mas maganda kung matatanggal na po siya sa kanyang posisyon bilang isang senador. Kasi nga naman, mga kababayan, kung sa normal na mga kababayang Pilipino po natin nangyari yan, na hindi ka pumapasok pero sumasahod ka mga kababayan, talagang automatic kung sa normal na mamamayang Pilipino yan hindi ka pumapasok, automatic tanggal ka pag wala kang dahilan. At the same time, kung hindi ka naman pumasok sa trabaho mo, kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino, wala kang sasahurin. Kasi gano'n naman po talaga. Pero dito sa mga senador na ito, kahit magtamad-tamaran sila, kahit hindi sila pumapasok, automatic, may sinasahod po sila. At napaka-unfair po niyan para po sa mga kababayang Pilipino po natin. Pero anyway, pakinggan po natin mga kababayan na ito, nakita po nating balita galing po sa DZMM Teleradyo. Kasi sabi po dito, yung daw pong mga grupo ay kini-question about po dito sa or humihingi ng action mga kababayan about po dito sa ipinapile nilang complaint laban po dito kay Bato de la Rosa na suspendihin yung sahod mga kababayan ni Bato de la Rosa. So ngayon ito, pakinggan po natin. Magandang umaga po kay Attorney Barry Gutierrez na miyembro po ng grupong Huwag Kang Kukurap. At abogado din po ito, spokesman din po ito ni dating Vice President Leni Robredo. Attorney Barry, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Alvin. Opo, long time no hear, long time no see, Attorney. Akala ko mag-zoom ka Oo nga eh. Oo. Anyway, parang bakit nahuli na kayo? Ang tagal ng absent ni Senator Bato, ngayon nyo lang sinampahan ng reklamo, sir. Binigyan naman namin ng
pagkakataon na baka naman sakaling konsensyahin, diba? At bumalik. Diba? Pero, Kaso walang konsensya. mag-aapat na buwan Kaya nga mag-aapat na buwan na, 4 months na siyang absent. Anong paliwanag? Anong sinabi niyo sa complaint po ninyo na dapat na siyang suspindihin ba or what? Kaso mahirap kay Senator Bato de la Rosa kahit pagbigyan nyo ng panahon para maisip-isip niya at makonsensya siya na sumasahod siya kahit wala siyang ginagawang trabaho, hindi naman po marunong makonsensya. Eto pong si Senator Bato de la Rosa, bagkus pa nga mga kababayan, nag-e-enjoy pa doon sa kanyang pag-absent. Di po ba? Biruin nyo habang laki-laki ng sahod nila, laki-laki din mga kababayan ang mga nakukurap ng mga ito. Kaya kung tutusin kahit hindi magpapasok itong mga ito, paldo na ito eh. Di po ba? Pero masakit sa taong bayan na makita na winawaldas ang pera natin para pasahurin itong mga inutil na mga politikong ito. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Huwag bigyan ng sweldo. Anong prayer ninyo, attorney? ang hiningi namin dito, at the minimum, huwag naman bigyan ng sweldo, di ba? Pero bahala na ang kanyang mga kasama sa Senado kung nakikita nilang dapat patawan pa ng mas mabigat-bigat na parusa. Kasi tingnan naman namin, maling-mali na itong nangyayari. November 10 sa huling nagpakita sa Senado, ilang mga committee hearings na ang kanyang hindi nadaluhan. Tama. Yung kanyang mga trabaho nung panahon ng budget, hindi niya ginawa, sinalo ni Senator Win Gatchalian at iba pang mga kasama niya sa Senado. Pero yung kanyang sweldo, na sa aking pagkakaintindi, halos 400,000 buwan-buwan. Diba? Ganun ba kalaki sweldo ng... Kulang-kulang 400,000 kada buwan ang sahod nitong inutil na senador na ito. Diba? Dire-diretso ang sahod mga kababayan pero hindi pumapasok. Senador? Pasok. Di ba parang mali naman yun? Ganun ba kalaki sweldo ng senador, attorney? 400,000 a month? Swerte naman nila. Alam ko, halos 400,000 a month na ngayon pagkatapos Wow. ng mga naging adjustments sa salary standardization. So, hindi ito bariyang pinag-uusapan natin. At ang Tama. na pa dito, kung ang ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho, Sabi nga ni ni Odzlek, sabi ni Odzlek, sabi ni dito ni Chris Angel, bukod sa sahod may allowance pa na umaabot ng 1.5 a month. Totoo ba 'yan? Grabe no? hindi ka papasok ng halos 4 na buwan. Tapos sasabihin mo sa iyong boss, boss, tuloy-tuloy na yung pasok ng sweldo. Baka mamaya hindi ka nang pagtawa na lang, baka batukan ka pa pero ito parang hindi siya nagpapakita. Paminsan-minsan, maglalabas pa ng video na nasa mall, o kaya nasa kung anong lugar. Kaya Parang nga. hindi naman yata yan, di ba? So, meron siya mga personal na dahilan na umiiwas siya dito sa pagpunta sa Senado. Natatakot siya ay maaresto. Dapat siya na sana yung kung sana nagsabi na siya ay magli-leave o anuman. Tama. Hindi naman ganito nangyayari na yung isang binoto natin para siya ay kumatawan sa mga interest ng ating mga kababayang Pilipino ay hindi ginagawa ang trabaho pero tuloy-tuloy lang ang ligaya. Parang meron namang mali yata doon, di ba, Sir Alvin? Opo, tama. Okay lang sana mga kababayan kung may malubha siyang sakit, may intindihan pa ng mga kababayang Pilipino natin yan kasi may dahilan, may katuwiran, or di kaya naman okay lang kung nakakulong siya pero hindi siya payagan na umatin sa Senado at gusto-gusto niya magtrabaho. Okay lang yun, walang problema yun. Pero ang kasi dito kay Senator Bato de la Rosa, wala siyang solidong rason. Tapos minsan nakikita pa, nakasakay siya sa mga motor-motor, nagmumotor-motor siya, tapos parang nagtatravel lang. Tapos kung mapapansin nyo pa nga, minsan nasa mall nga, kung ano-anong pinaggagawa, naglilibot sa kamay nilaan. Alam nyo mga kababayan, yang ganyang klase na pasarap buhay ng isang politikong iniluklok ng taong bayan, dapat hindi po talaga tinotolerate yan. Dahil kung sa iba-iba nga, kung ikaw ay hindi pumapasok sa trabaho mo, baka inawol ka na sa tagal mong nawala. Pero dito mga kababayan, dapat talaga aksyon na po ito ng Senado. Bukod sa dapat tanggalan siya ng sahod, much better tanggalan po siya ng posisyon bilang isang senador o tanggalin na siya sa pagkasenador po niya at palitan na ng mga ibang politiko na talagang karapat-dapat at fit sa kanyang posisyon. Alam nyo kung tutusin, dapat talaga merong batas mga kababayan na nagsasabi sa COMELEC na kapag hindi na aktibo ang isang senador, pwedeng magkaroon ulit ng eleksyon mga kababayan para magbotohan ulit kung sino ba yung pwedeng iboto para pumalit dito kay Bato de la Rosa, or di kaya naman yung sumunod sa kanya na nakakuha ng mataas na boto o yung sumunod sa mga natalo na nakakuha ng mataas na boto, dapat yun na lang ang ipalit sa kanya bilang isang senador. Kasi sa totoo lang, maraming deserving.
na mga pwedeng pumalit kay Bato de la Rosa pero hindi pinalad manalo nung 2025 midterm election. Tama po yan, ano po. Pero dinipensahan po ni Senator Amy. Sabi ni Senator Amy, napipilitan lang naman si Senador de la Rosa na lumiban dahil sa kawalan ng proteksyon sa Senado. Anong reaksyon po ninyo? Know what an AI work Kasi hindi naman pwedeng lagi siyang poprotektahan. Unang-una malaki na siya mga kababayan eh. Una, wala pa namang kasiguruhan dun sa kanyang iniiwasan na supposedly Tama. Una, yun yung unang posisyon. Pangalawa, personal niyang interest yun eh. Diba? Bakit para kailangan managot o kailangan magbayad para dun sa kanyang personal na kinasangkutan ay ang taong bayan na patuloy na nagbabayad ng kanyang sweldo. Kaya simpleng delikadete lang ito eh. Kung meron kang personal na aberya dito sa usaping ito, mag-leave ka para walang question dito sa ganitong personal mong oras yan, personal mong inasikaso, pero wag mo namang hingin pa na pati naman yung sweldo mo ituloy-tuloy lang papasok kahit na hindi mo ginagawa ang inyong trabaho. Ang masaklap dito mga kababayan, yung parang ang dating kayo ang nagpapasahod, tayo ang nagpapasahod sa kanya kahit hindi siya pumapasok. Ang pinakamasaklap pa dito, parang ang dating kinukonsinti natin siya na maging tamad. Ano po at magtago na lamang habang sinusustentuhan natin etong inutil na senador na ito. Anyway, tuloy pa natin. Besides, naalala ko, nung unang umikot itong balita na posibleng merong warrant laban sa kanya sa ICC, hindi ba sinabi niya, ang tapang-tapang pa niya, handa siyang kumarap dito at sasamahan daw niya si dating Pangulong Duterte sa Hague. Ito na nangyari doon. Bakit biglang lahat ng katapangan na pinapakita niya nung una pagkatapos ng lahat ng pangyayaring ito. So, di ba ako, simpleng bagay lang. Kung gusto niyo asikasuhin itong personal niyang problema ang pinakaharap, huwag naman sanang hingin pa niya na pera ng taong bayan ay patuloy na papasok sa kanyang bulsa dito. Tama! Attorney Barry, makukontento po ba ang wag kang kukurap yung grupo po ninyo kung sasabihin na limbawa ni Senador Bato, sige, hindi ko nakukunin ang sweldo ko mula November. Hindi ako magsisweldo hanggat hindi ako sumisipot din sa Senado. Ako, yun ang minimum na aming hihingi dito. Habang wala siya dyan, huwag siyang pumubra ng kanyang sweldo. Nagmumula ako na umabot pa sa punto ito na kailangan pa siyang sampahan ng kaso para makonsider man lang yung ganyang hakbang. Dapat nga, nung simula pa lang, kung binabalak talaga niyang mawala ng ganito katagal, dapat siya ng pusang nagbigay niyan. Naalala ko, nung mga nakaraang buwan, nung tinanong si Senator Tito Soto tungkol dito, siya sabi na, kung may mga taong may issue dito, mag-file ng ethics complaint. O yan, ginawa na namin. So sana ang Senado ay kinusan na itong sana aksyon na nila. Diba kasi mga kababayan, marami na po nagpa-file ng ethics complaint laban po dito kay Senator Bato de la Rosa dahil nga po sa patuloy na pag-absent ito at pagtanggap ng sahod galing sa bulsa ng mga kababayang Pilipino po natin. Parang ang dating nga dito, binibaby siya ng taong bayan, binibaby siya ng Senado kasi dire-diretso pa rin yung sahod niya kahit hindi na po siya nagtatrabaho. Parang ang dating nagkukonsinti tayo o kinukonsinti natin yung isang taong nagpipiling pugante na kahit wala pa namang arrest warrant laban sa kanya. Di po ba? Di lalo na yan mga kababayan. Kung halimbawa lumabas na yung arrest warrant niya, di parang kumukonsinti tayo ng fugitive na nagtatagot, sinusustentuhan pa natin mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Usapin ito at yung si Senator Bato de la Rosa mismo meron pang delikadesa na iiwan sa kanya, baka dapat siya na nga ang sumagot at yung iyong mungkahi, Sir Alvin, siya na ang kusang mag-alok niyan para itong usapin na ito medyo mabigyan naman ng konting tugon. Opo, pero yun nga po, kung halimbawa yun ang gagawin ni Senator Bato, kontento na ba yung grupo ninyo o hindi, meron pa rin kasing moral na aspeto na hinalal ka para magsilbi, paano ka makakapagtrabaho kung ikay nagtatago kahit hindi mo patanggapin yung sweldo mo? Meron pa rin moral aspect of you coming to office every day or every session day. Kung ako ang tatanungin, di ba, para sa akin, yun ang pinaka-bare minimum. Kahit pa paano, merong pagkilala na merong pagkukulang na nagaganap dito at merong kahit konting pagtugon. Pero siyempre, ang talagang gusto kong mangyari, at tingin ko, ito rin yung pananaw ng aking mga ibang mga kasamang nagsampa nitong kasong ito, dapat kung ikaw ay nahalal, ikaw ay nagpresinta para gawin ng isang trabaho, hindi ba dapat gawin mo ng maayos? Kung hindi mo na kayang gawin, kung ano man ang dahilan mo, baka dapat magbitaw ka na at hayaan mo ng ibang tao ang... Tama, much better to resign. Much better to resign, Senator Bato. Mag-resign ka na para mapalitan ka naman ng mga senador na talagang karapat dapat yan sa posisyon mo, lalo na. At marami ang nalungkot nung hindi nanalo itong si former Secretary Benhur Abalos na talagang fit na fit sa posisyon mo
Senator Bato de la Rosa. Ngayon, kung hindi mo gagampanan ang pagiging senador mo, much better mag-resign ka na. Dahil apit na pit sa posisyon mo na yan, si Secretary Benhur Abalos, talagang yun magtatrabaho at magsusumika para makatulong at makagawa ng batas na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin at matutulungan ng gobyerno ni PBBM na baguhin ang Pilipinas at pagandahin ang pamumuhay ng taong bayan. Hindi katulad mo. Puro absent ka na nga, pinapahirapan mo pa ang taong bayan dahil tinatanggap mo yung sahod mo. Ang tumutok dito, kaysa yung ganyan, na parang nasa limbo tayo, di ba, nakatenga na isip pumapasok, hindi niya ginagawa yung trabaho niya, pinakapayaan niya lahat ng responsibilidad niya, pero lahat ng pribilehyo, lahat ng benepisyo ng pagiging mataas na opisyal ay nananatiling nasa kanya. So, ako, medyo kahit na paano, mas ikatutuwa ko naman kung siya ay mag-aalok ng mismong kusa na hindi niya tatanggapin. Pero kung talagang gustong tugunan ng buhok itong usaping ito, baka mas maganda kung i-consider na nga niya ang pagbibitaw dito sa ganitong klaseng Tama. sa kanyang hinabol, pero sa kasalukuyan ay patuloy naman pinapabayaan. Attorney, sisingit ko na po bago ako magpaalam. Ano po ang reaksyon ng grupo ninyo doon sa expose di umano ng mga 18 marino na may marami pong inaakusahan na nagdala daw ng sangkaterba, sangkatutak na pero 805 billion pesos, sobrang dami naman nun. Sa iba't ibang opisyal ng gobyerno, kapanipaniwala ba o parang duda kayo sa authenticity nung script? Meron ako mga pinagdududahang mga detalye dun sa kwento. Una-una, yung palang yatang tunay na pagkatao nitong mga supposed Marines na ito. Kahapon, meron na ako nabasa na sinasabi yata ng AFP, hindi naman totoong Marines. Yata doon, hindi naman na naging membro sa ng serbisyo at yung iba, mga dishonorably discharged. So ako, yung pa lang, kung unang pahayag mo pa lang tungkol sa sino kayo at anong inyong pagkatao, meron ng pagkaduda, medyo mahirap ng paniwalaan yung mga susunod. Pangalawa, yung mga ibang mga aligasyon doon. Halimbawa, tumanggap daw ng pera si dating senador, kasalukuyang Congressman Laila de Lima. Naman November 2023, nakulong pa si Senator si Congressman Laila. Nakita ko nga siya sa listahan, Barry, nandun si de Lima. At kung si Saldi ko ang pinanggalingan nito, pumasok sa Kongreso si Congresswoman Laila, wala na si Saldi ko doon. Ito na yung umalis siya. So, ako, paano mo na mapapaniwalaan yung mga ganong klaseng detalye? Pangatlo, siguro, ito na yung isang napakabigat na pinagdududahan ko. Hindi ako maniniwala na ang mga membro ng International Criminal Court, isang global institution na pinopondohan ng daan-daang mga bansa at sinusubaybayan ng daan-daang mga bansa sa mundo, ay gano'ng kapabaya natatanggap ng pera sa isang politician? Para saan pa? Tama. Booking nga, booking. Booking na booking yung script ni Manong Tabit. Booking na booking yung script, mga kababayan, ni Mike Depentor. Diba? Dinawit pa yung abogadong Polpol. Booking na booking yung script, mga kababayan. Mahirap paniwalaan. Sorry to tell do sa mga umaasa na talagang totoo yung mga inilabas na resibo, yung mga picture na kala mo nagbibilang ng pera, yun pala nagluluto ng kanin sa rice cooker. Talagang mahirap, mga kababayan, paniwalaan. At mas mahalaga dyan, yung kanilang pagtanggol at pagtaguyod ng kanilang ng pangalan ng kanilang institusyon. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakipagdilyang mga yan sa mga gobyerno o mga opisyal ng gobyerno na naakusahan sa harapan ng ICC. So, hindi ako maniniwala na yung mga ganong klaseng tao, na napaka-profesional, napaka-ingat, at yun nga, kumakatawan sa pangalan ng daan-daang mga bansa, ay gagawa ng ganong klaseng pag-areglo sa pagitan ng isang lokal na politician tulad ni Saldico. So, madaming mga aspeto niyan na aking pinagdududahan. Pero sinampa naman nila sa ombudsman. So, tingnan natin kung anong magiging bunga nung investigasyon dito, kung meron talagang makikitang laman, o tulad ng mga ibang mga pinalutang dati, magbubukang wala naman talagang kalaman-laman at katotohanan itong mga aligasyon na ito. Opo. So, anong basa mo? Distab o politika lang? Mukhang gano'n di ba? At saka yung timing, medyo magdududa ka rin sa gitna nitong kasalukuyang pag-andar ng paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC, sabay nitong destabilization yan, mga kababayan, plus politika. Yan yung nakikita ko dyan in my personal opinion. Yan po ay destabilization at maliwanag na plus na natin, plus politics. Talaga nangingibabaw yung amoy ng politika. Gusto nila na pagtakpan yung mga mababahong lumalabas na sikreto ni dating Pangulong Duterte na umaalingasaw sa International Criminal Court. At the same time, gusto po nilang isabay na mas tutukan ng taong bayan yan kaysa intindihin at pansinin
yung darating na hearing about po dun sa impeachment mga kababayan ni Sara Duterte sa Monday. Malapit ng pagsisimula nitong impeachment case laban kay VP Sara Duterte, biglang magkakaroon ng ganitong klaseng affidavit na ang mga tinitira, specifically yung mga taong involved dito sa mga prosesong ito, masyado naman yatang convenient. At kung ididikit ko pa doon sa mga duda na kumakabit dito sa laman nitong mga aligasyon na ito, mukhang hindi yata mahirap isipin na mukhang pamumuliti ka lang to at pagkilos para paguluhin yung kasalukuyang usapan na hinaharap ng ating bansa. Ay, sorry, Attorney Barry, one last. Matagal ko nang gustong tanungin sa ito nung pumutok pa yung istorya, no? Palagay mo ba posibleng makumbinsi si former Vice President, now Naga City Mayor Leni Robredo, na tumakbong presidente sa 2028? Sumubok, Sir Alvin. Napakarami ng mga leader, napakarami ng mga kaibigan ang lumapit sa kanya para siya ay kausapin. At hanggang ngayon ay mukhang ang kanyang desisyon ay hindi pa rin tumuloy. Di ba? Bilang kandidato para sa anumang national position pagdating ng 2028. Mukhang ang kanyang gusto ngayon ay tumutok sa Naga. So ako naman, ang laging attitude ko naman dyan, kung yun ang sinabi ng tao, yun ang kanyang pinahayag, dapat nating dalangin. Ngayon, kung magbabagong isip niya sa darating na mga buwan o sa susunod na taon, ibang usapan yon at nasa sa kanya na yon. Pero sa kasalukuyan, tingin ko, kahit madami nang kumausap sa kanya, matapag yung kanyang pasya at siguro umasa na lang tayo na dumaan siya sa kanyang sariling proseso at kung sakali man, yung proseso na yun ang magbubunga ng pagbabago dun sa kanyang mga naging pahayag tungkol nga sa issue na ito. So pwede pa rin, umaga posible pa rin, pero sa ngayon, malayo. Hindi, sa ngayon kasi mga kababayan, maliwanag yung sinasabi ni former VP Leni. Talagang trabaho muna. Kung ano yung sinabi ni PBBM, ganun din yung sinabi niya eh. Unahin muna yung trabaho. Actually, matagal pa naman yung 2028 national election mga kababayan. Kung magbabago yung isipan niya after 2 years, o di suportahan mga kababayan. Kung para sa bayan naman yan. Kaysa ang manalo si Sara Duterte na wala namang magandang gagawin sa ating bansa mga kababayan at hindi naman marunong tumindig at magtrabaho bilang presidente, suportahan natin yung gustong magtrabaho at maglingkod para sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Lahat naman ng bagay posible, di ba? Ay, bigyan mo naman ng chance kasi siyempre marami naka-monitor din sa atin na siya ang pinupush. Ano po? Kumaga, wala namang sinasarap pang pinto kasi sabi mo nga, anything is possible eh. Ano? Ako naman, di ba, ako kasi, pag sinabi niya, yun ang aking pinangahawakan. Di ba, naging boss ko ng 6 na taon si VP Leni. Nasanay na ako kung ano sabihin ng tao, tinitake ko yun as yun yung given. Pero sa aking karanasan sa kanya, minsan, di ba, kusa siyang nagbabago ng isip pagkatapos magmuni-muni. Kasi na nangyari noong 2022. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero sa katotohanan, wala nang pagkukulang sa tingin ko ang mga pagsisikap ng kung sino-sinong mga malapit sa kanya na siya ay kumbinsihin, kausapin tungkol dito. At sa kabila ng lahat ng iyon, mukhang ang decision pa rin ay hindi tatakbo sa 2028. Pero gaya nga ng binanggit mo, lahat naman posible. So tingnan natin kung ano mangyayari sa mga darating na buwan. Thank you. O yan. So maliwanag mga kababayan ha. Bukod po dito sa usapin kay Senator Bato de la Rosa, maliwanag pala na kasama itong Senator ni Barry Gutierrez sa mga nag-file ng ethics complaint laban po kay Senator Bato de la Rosa na suspindihin yung sahod nitong si Senator Bato. So ngayon nasa sa Senado na yan kung paano po nila aaksyonan yung reklamo po laban po kay Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, at maliwanag din dito nakapagbigay din ng komento si Atty. Barry Gutierrez patungkol po dun sa 18 Boy Scout na kasama yung isang abogadong polpol. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin na ano po masasabi ninyo, hingil po dito, dapat lang ba na matanggal na si Senator Bato bilang isang senador lalo't hindi na po siya pumapasok at hindi na po niya ginagampanan yung pagiging senador po niya na ipinagkatiwala sa kanya ng mga kababayang Pilipino po natin.